with the first attempt and with the rating of 80%. Are you aware of this? I heard it in the news, sir. Oh, she has a higher grade than most of the lawyers here. But are you aware that she also worked as a court attorney? Sandali lang. Teka, narinig mo ba yon? Relevance, Your Honor. Relevance. Nasa impeachment trial tayo. NBI witness ang kausap. Tapos, ang tanong ng abogado. Alam mo bang pumasa ang kliyente ko sa bar? First take, 80%? Tapos may dagdag pa. Mas mataas pa raw sa karamihan ng abogado doon. Kuya, nasa korte ka. Puno ng abogado. Sinabi mo yon ng malakas. Hindi, wow. Objection, Counsel for the relevance. respondent, kindly avoid those Yes. We will comply, Your disparaging Honor. statements given that At doon siya tinapos ni Escudero sa isang linya lang. Hindi mo alam kung ano ang grado nila. Aray. Nakakahiya kasi. Ito ang problema, mga matanong. Ang grado mo, hindi ebidensya. Walang kinalaman yan kung lagbanta ka o hindi. Uy, balik na naman tayo sa Mark Tanong. Ako, si Kuya Mark. Ngayon, ang report card na ipinasok sa korte. Simulan na. Balikan natin. Day 5 ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang testigo, si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Sir, yes. Are you aware that the Vice President is a lawyer? Yes, sir, of course. That he has, of course, a law degree and passed the bar exams? Yes, sir. Ang cross-examiner, si Attorney Mark Vinluan, Defense Counsel. At sa gitna ng cross-examination, bigla, report card. Alam mo bang lawyer siya? Alam mo bang first take? Alam mo bang 80%? Sir, NBI investigator po ang kausap niyo. Hindi guidance counselor. My diploma is up on the wall for anyone who wishes to see. At ang objection, agad, relevance. Kasi nga naman, wala ng relevance. there are a lot of lawyers here and you don't know what their grades are. Pero ang pinakamasakit, hindi yung objection, yung sagot ng presiding officer. Iwasan daw ang disparaging statements kasi maraming abogado doon at hindi mo alam ang grado nila. Tapos, wala nang natira. Pero pag-isipan natin ang argumento. Ang sinasabi, matalino siya, abogado siya, alam niya ang batas, kaya hindi niya raw gagawin. Ganon ba yon? Kasi kung ganon, walang abogadong nakakulong, walang matalinong nagkasala. Sana all. Maski sino na lang gago pwedeng kumuha ng exemption. Ang totoo, ang talino, hindi immunity. Ang grado, hindi alibi. Marami ng matalino ang napunta sa kulungan, may diploma pa sila. Pero, at dito ako magiging patas, may totoong argumento si Vinluan sa ilalim ng flex na yan. Is this, if she was serious about her alleged plan involving BBM, FL, and the former speaker, does it make sense for her that she would publicly announce this to the general public? If you know. I don't know that, Your Honor. Itong tanong niya, kung seryoso ka sa isang plano, ilalabas mo ba yon sa harap ng buong bansa? At yun, may punto yon. Lehitimong tanong yun sa isang paglilitis. Dapat pag-usapan yun ng maayos. Showed in your direct examination, you also showed portions of the October 18 press con, correct? Yes, sir. And that press con was also done in general, before the general public, correct? Investigator, kapag may balak bang patayin ng isang tao, sinasabi ba nila yung plano nila sa general public? Well, kapag may grave threat, sir, naririnig yun ng ibang... Sagot naman ng investigador, kapag daw may grave threat. So may kasagutan ng kabila, debate yon. Ganon dapat. Kaya ito ang nakakainis. May punto ka pala, tapos binaon mo sa report card. Ang natandaan ng lahat, hindi ang argumento mo, ang flex mo. Aral, mga matanong. Kung may laban ka, ilaban mo ang laban. Huwag mo nang idagdag ang grado mo kasi pag ginawa mo, yun na ang mapapansin, hindi na ang punto mo. At para malinaw, hindi ito husga kung may sala si Vice Presidente Sara o wala. Nasa Senado yon at tuloy pang paglilitis. Ang pinag-uusapan natin, ang argumento, at ang flex na sumira dito. Ano sa tingin mo? May kinalaman ba ang bar grade sa kung nagbanta ka o hindi? Sagot sa comments. Facts, hindi flex. Yun lang muna. Mag-isip-isip tayo at kita-kits sa susunod na tanong.